mag-execute na tayo ng ating program. Kailangan na natin mag-prepare ng activity request. Close ko na to. Yan, hindi ka naman basta makakapag-obligate ka agad. Kailangan mong gumawa ng activity request. Sa PMIS pa rin, mag-create ka ng activity request dun sa system. Then sa BMS ngayon, for monitoring purposes sa BMS, ipapasok nyo rito kung ano yung activity requests information. Okay, first transaction naman tayo rito sa activity request. Click lang yun, tapos select yung activity. Ito yung ating sample activity na nakalagay. Technical assistance, diba? Yan pa lang yung activity. Click lang yan, then makikita na natin yung mga information dito. Lagyan natin ng budget control number, BCN number. Tapos, kailan yung request? Dapat, alam mo naman na may activity ka. Bawa, January 25, yung schedule natin ng request. Gumawa na tayo ng January pa lang. Kailangan maaga para hindi tayo nagagahol sa bidding. AR number. Ganyan na lang, AR001 example. Pero siyempre, yung AR na gagamitin natin, kung ano po yung nakalagay dun sa PMIS. Sample lang natin to. Permana yan, January 27. January 27 na rin na release. Release to, lalagay nyo kung saan office na punta. Tapos, allotment. Kasi papipirman yan eh. MOE. Ito yung status, ano yan eh. Parang airmark lang yan eh. $500,000. Sample lang natin ha. Para yung buong amount lang. Siyempre sa cost estimate natin, siyempre meron tayong mga parameters na sinusunod na meet natin yung 500,000 kung ano-ano yung kabuuan. Yung funding source na yan, naka-charge sa gas. Okay, anong training yan? Technical assistance. To all BMS users. Yung no proper training. Okay, yan lang. Orientation or ano. Mga optional na lang yan. Yan nga, pwede kayo maglagay dito ng inyong target. Halimbawa, kung gusto nyo mag-target ng, halimbawa, 300 participants. Output, remarks, mga ganyan. First batch to. Bahala na kayo maglagay. Or justification. O ganun lang yung ating yung coding dito. Okay na yan. Meron na tayong 500,000 na request.